Nagpatuloy kanina ang investigasyon sa kamera doon sa naganap na pag-atake sa Resorts World Manila. Naglabas po ng mga bagong kuha ng CCTV, mga bagong video sa malagim na insidente. Tila nagturuan naman muli ang mga pulis at mga opisyal ng Resorts World. At yan ay kung bakit natagalan ng pagtugon sa nag-iisa lamang na gunman. Nakatutok si Steve Galisan. Sa CCTV video ng Resorts World Manila nang umatake si Jesse Carlos, dinig ang sigawan ng mga taong nagpapanik habang nagsusunog na sa mga casino table si Carlos. Nag-iwan pa siya sa isang casino table ng bag na may laman daw na 300 rounds ng bala. Nagsiksikan ng mga tao sa pantry area, nakayuko, halos walang kumikilos. Wala pa itong 1 metro mula sa fire exit. Sunod-sunod na putok ang maririnig mula sa gunman na dumaan sa lobby at tumuloy sa chip bank. Sa katinangayang chips na 113 million pesos ang halaga. Lumabas at nag-reload ng bala, saka bumalik at kumuha pa ng 60 million pesos na halaga ng chips. Based on our expert estimate, around 300 rounds fired or heard, no, in the audio. It will then contextualize the whole environment and the situation of fear and maybe partly explain why they refused or they did not come out from where they were hiding. Makikita sa isang kwarto na may 2 tao na nagtatago. Ang isa nasa likod ng pintuan. Binuksan ni Carlos ang pinto at nakita ang mga biktima. Nagmamakaawa ang isa. Pinalabas sila ni Carlos. On the bottom right are two people and then the assailant lets them go out. Oh. Yung isa nakatago diyan, oh. And then inutos niya lumabas sila. Yes, Your Honor. Bandang 12:33 ng madaling araw, isa-isang bumigay ang CCTV camera dahil sa usok at init dulot ng sunog. We have other footages that show that nag-work. As we've mentioned, Your Honor, yung heat has to get up to a certain degree. Okay. Yes. So for the record, Kasi, at this point, we do not still notice any sprinkler. Okay, At please. 12:19, wala pa akong sprinkler. For this for that particular particular table. Dumalo rin sa pagdinig ang lady guard na unang dinaanan ni Carlos sa mall entrance. Sinubukan ko pa rin po siyang i-challenge, sir. Nung nakahakbang na po kami ng malayo-layo po dun sa pwesto ko, sir, siya naman po yung dating po nung kasama ko, yung roving guard po namin, sir. Pasalubong po sa amin. Then, sinubukan niya rin po na harangin, sir. Tinaas po yung kamay nung roving guard po namin. Then, dun na po yung time na tinutukan po siya ng baril. Gaya ng naunang pagdinig, nauwi muli sa pagtuturuan ang mga pulis at mga opisyal ng Resorts World Manila. Tanong ng mga kongresista, bakit hindi agad natunton at nasukol ang nag-iisang sospek? Gayong 30 sa 64 na security personnel ng Resorts World Manila may dalang baril. Dagdag pa mga pulis na agad nakaresponde 18 minuto matapos pumasok ang sospek. As we were pursuing the suspect, sir, floor by floor, sir, as I said, room by room, we chance upon a CCTV room, sir. Walang tao. Even the Resorts World na gwardyang guide namin, sir, hindi niya masabi kung ano yung nakikita namin sa mga video panels. Your Honor, the information that we have is that a guest activity agent, being a security personnel, was also present in that surveillance room assisting and also recognized the assailant and gave information back that he recognized the area of where the assailant was seen. Ang mga lapses po kasi dito, yung police, hindi naman walang holding group na lahat na lumalabas doon. Dapat i-hold muna. Ilan ang security ng lanting doon? Ang dami, 100. Ilan ang internal security mo, Mr. Gomez? You said 100 o 50. So everybody knew na mag-isa lang yung tao. Yung nga, medyo matagal ang reaksyon natin. Sa gitna ng pagsisiyasat, nagsama-sama ang mga empleyado ng Resorts World at ang mga naulila. Umaasang makakabangon mula sa trahedyang ikinasawi ng mahigit 30.
Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.